Kamusta kayo mga kaibigan? Maligayang pagbabalik sa ating podcast. Ako nga pala si Jillian. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang paksa na puno ng kakaibang ganda at talino. Ang tungkol sa Autism Spectrum Disorder o ASD. Marami pa rin sa atin ang may maling pagkaunawa dito. Kaya, linawin natin ang lahat. Gagawin nating gabay ang sikat na pelikulang Temple Grandin. Kwento ng isang babaeng may autism na naging isa sa pinakamatagumpay na tao sa buong mundo. Dagdag pa rito, ibabahagi ko rin ang mga impormasyon mula sa mga artikulo at pag-aaral para mas lumawak pa ang ating kaalaman. Simulan na natin! Una, ano nga ba ang autism? Ayon sa article mula sa Centers for Disease Control and Prevention at mga lokal na ulat sa kalusugan, ang autism ay isang kondisyon pang-neurodevelopmental. Ibig sabihin, ito ay paraan ng paggana ng utak, bahagi ito ng pagkatao ng isang individual at hindi ito sakit na nakakahawa o nagagamot. Sa mga nabasa kong artikulo mula sa Philippine Society for Developmental and Behavioral Pediatrics, sinasabing ang mga taong may autism ay may kakaibang paraan ng pakikipag-ugnayan, pakikisalamuha, at pagtingin sa mundo. Maaari silang magkaroon ng hirap sa pakikipag-usap o pag-unawa sa damdamin ng iba at minsan ay sensitibo sila sa tunog, ilaw o hipo. Pero, isang mahalagang punto, ang autism ay isang spectrum. Ibig sabihin, walang dalawang taong may autism na magkapareho. Ang iba ay nangangailangan ng tulong sa araw-araw, habang ang iba naman ay namumuhay ng malaya na matagumpay tulad ng ating tampok na tauhan. Dito naman natin isisingit ang kwento mula sa pelikulang Temple Grandin. Ang pelikulang ito ay base sa tunay na buhay. Si Temple ay na-diagnose noong siya ay 2 taong gulang pa lamang. Noon, akala ng mga doktor na hindi na siya makakapagsalita o makakapamuhay ng maayos. Iminungkahi pa nilang ilagay siya sa pasilidad. Pero hindi pumayag ang kanyang ina. Sa pelikula, ipinakita kung paano na iba ang pag-iisip ng Temple. Sinabi niya, "Nag-iisip ako gamit ang mga larawan." Hindi siya nag-iisip gamit ang mga salita, kundi mga imahe at detalye. Kaya niyang makita ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Isang sikat na eksena ay ang paggawa niya ng tinatawag na squeeze machine dahil hindi siya komportable sa mahigpit na yakap ng tao. Gumawa siya ng makina na nagbibigay ng banayad na diin sa kanyang katawan para kumalma siya. Ito ay nagpapakita na ang mga taong may autism ay may sariling paraan para harapin ang mundo. Kailangan lang natin silang intindihin at suportahan. Sa kabila ng mga hamon, ginamit niya ang kanyang kakaibang pananaw para maging eksperto sa agham ng hayop. Ang kanyang mga disenyo at imbensyon ay ginagamit na ngayon sa buong mundo. Pinatunayan niya na ang kanyang pagkakaiba ay hindi kahinaan, kundi isang natatanging lakas. Paano naman ito nauugnay sa mga artikulong ating nababasa? Una, ayon sa pag-aaral mula sa American Psychologists Association, maraming taong may autism ang may pambihirang talento sa sining, matematika, musika, o teknikal na mga gawain. Gaya ng nakita natin kay Temple na magaling sa pagdidisenyo at inhinyera. Pinatunayan nito na ang autism ay may kaakibat na mga kakayahang espesyal. Pangalawa, binanggit sa mga gabay ng kalusugan ang kahalagahan ng maagang suporta at pagtanggap. Kung hindi sinuportahan ng ina ni Temple ang kanyang anak at sa halip ay isinuko na lang siya, hindi natin makikita ang tagumpay na nakamit niya. Ito ang sinasabi ng mga eksperto. Kapag tinanggap at sinuportahan natin sila, abot langit ang kanilang kayang marating. Pangatlo, tinuturo sa mga artikulo ang pagiging inklusibo. Hindi dapat silang itabi o ituring na iba, gaya ni Temple. Kailangan lang nila ng espasyo at pagkakataon para ipakita ang kanilang galing. Bilang pagtatapos, ang kwento ni Temple Grandin at ang mga impormasyon mula sa siyensya ay nagtuturo sa atin ng iisang mahalagang aral. Ang pagkakaiba ay hindi hadlang, kundi isang regalo. Ang mga taong may autism
ay hindi mga taong may depekto. Sila ay mga taong nakakakita ng mundo sa ibang pananaw na maaari ring magturo sa atin ng maraming bagay. Ang kailangan lang nila ay ating pag-unawa, pasensya at pagmamahal. Sana ay nabuksan niyo ang inyong isipan at puso ngayong araw. Huwag natin kalimutan, sa likod ng bawat pagkakaiba, may nakatagong galing at muli, ito ang inyong kaibigan na si Jillian na nagpapaalalang tanggapin natin ang bawat isa dahil tayo ay magkakaugnay hanggang sa muli.